Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-263 na kabanata. Ang tahanan ng pamilya. Si Debbie at Alex ay bumaba ng sasakyan, at tumingin sa bahay, na nasa kanilang harapan. Si Debbie ay nabigla sa katotohanan, na ito ay ang kinalakihan ng kanyang mama. At hindi magtatagal makakaharap na niya ang taong sanhi ng pagkamatay nito. Ang isip na siya ay apo ni Jessup ay nakapagpabalisa sa kanya, at hindi mapakalma ang sarili. Pumasok na tayo sa loob, wika ni Rufus. Naglakad ito at pumasok sa pintuan. Si Alex at Debbie ay sumunod. Nang lumagpas na sila sa unang hallway ng bahay, nalaman nila na sila ay naglalakad sa isang mahabang corridor. Ito ay liko-liko at patungo sa pagitan ng kwarto ng bahay. Ilang sandali nakarating sila sa inner courtyard. Ang daraanan ay may nakadisenyo na estatwang bato at halaman. Lahat ng nakapalibot sa kanila ay magagandang bulaklak, at kumpol ng maliliit na puno. Inutusan ni Rufus ang isang lalaki na isama ang Bond Girl sa kanilang kwarto kung saan pwede silang magpahinga. Isang babae ang nagtatanim ng halaman sa garden. Nang makita si Rufus, mabilis itong huminto sa kanyang ginagawa, at lumapit upang bumati. "Hello Ruth," casual na sabi ni Rufus. Itinuro nito si Alex at Debbie. Sila ang mga bagong interns na tinanggap namin sa kumpanya. Isinama ko sila dito, at may pag-uusapan kaming mga bagay. Ang babae ay binati sila na may palakaibigan na tango. Pinangunahan sila ni Rufus patungo sa kabilang dako ng courtyard, at sila ay lalong lumayo. Walang magawa si Alex kung hindi maghinala sa kakaibang ikinikilos ni Rufus. Sa nakaraang araw, wala siyang pagkabahala tungkol sa pamilya ni Debbie, sa harap ng lahat. Pero ngayon ay may inililihim ito sa sarili nilang tauhan. Naalala rin ni Alex na nagbanta si Rufus sa lahat na manahimik tungkol sa mga narinig kagabi. Nagtataka ito kung ano ang malaking sikreto, sa isip ni Alex. Habang iniisip ni Alex ang mga bagay, si Rufus ay pinangunahan sila patungo sa ikalawang courtyard. Ito ay kapareho sa nauna, sa sukat at disenyo. At ang hangin ay puno ng samyo ng bagong lutong pagkain. Naglakad sila hanggang sa dulo ng courtyard, pagkatapos ay binuksan ni Rufus ang pulang pintuan na kahoy, na patungo sa malaking living room. Si Alex at Debbie ay naglalakad kasunod niya. May lamesang puno ng masasarap na pagkain sa gitna ng living room. At sa lamesa ay may nakaupo na matandang lalaki na may puting buhok at balbas. Ang mukha nito ay maharlika. At ang kilay nito ay katulad ng matalim na espada. Pero ito ay tahimik at relax. Nang makita nito si Debbie na lumalapit, nagbigay ito ng pagkabigla na tingin. At ang buong katawan ay bahagyang nanginig. Ang lalaking ito ay si Jessup Clifton. At nang makita ito ni Debbie, natigilan ito. Sa kabila ng kanyang nararamdaman na pagiging apo, nakaramdam siya ng kakaiba na pagiging malapit dito. "Please sit down." Si Alex at Debbie ay umupo. Si Jessup ay nadagdagan ang emosyon, nang tumingin kay Debbie. Para siyang nakatingin sa kanyang anak na pumanaw. "Debbie," wika nito at huminto. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pagkatapos ng kakaibang koneksyon na naramdaman niya, sa unang tingin sa kanyang lolo. Bumalik ang galit ni Debbie sa kanyang lolo. "Bakit gusto mong mamatay ang mama ko?" tanong niya. "Debbie, hindi ito katulad ng iniisip mo," singit ni Rufus. "Nang mangyari ito, ang iyong lolo ay tinanggap ito ng mabigat. Iniisip mo ba talaga na siya ay masama, at inayos ang pagkamatay ng iyong mama? Walang nagmamahal sa kanya ng higit, maliban sa iyong lolo." Itinaas ni Jessup ang kamay, sinasabing tumigil si Rufus. Tumingin ito kay Debbie at sinabi sa malumanay na boses, "Debbie, lumapit ka at tingnan ang larawang ito." Pagkasabi nito, kinuha niya ang larawan na kanyang hawak sa ilalim ng lamesa, at ibinigay kay Debbie. Inabot ni Debbie ito. Sa una, isang lalaki ang may hawak na baby. Ang lalaki ay kamukha ni Jessup pero ito ay mas bata pa. Ang petsa na nakalagay sa corner ng larawan ay May 24, 1974. Inilipat ni Debbie ang larawan. Lahat ito ay larawan ni Jessup at ng kanyang anak na babae. Mula sa itsura nito, masasabi ni Debbie na ito ay kanyang mama na si Cynthia.
Isang larawan mula 1977 ang nagpapakita ng isang batang babae na nakaupo sa balikat ng kanyang papa, at nakangiti ng masaya. Ang sumunod ay mula April 25, 1982. Si Cynthia ay naging maganda at nakadamit ng berde at kulay rosas. Ito ay nakatayo katabi ni Jessup, at kinukumpara ang kanyang height. Sa larawan mula June 4, 1990. Si Cynthia ay halos kasing taas na ng baba ni Jessup. Nakasuot ito ng sportswear, at nakatayo sa middle school playground. Sa kanyang kamay ay may trophy, na nagsasabi ng high jump champion. At sa tabi nito ay nakatayo si Jessup. Ito ay may kinang ng pagmamalaki. Ang huling larawan ay mula July 9, 1994. Si Cynthia ay lumaki na bilang isang magandang babae. Nakahawak ito sa kamay ni Jessup at nakasandal ang ulo sa balikat na nagpapahinga. Pareho silang nakangiti ng masaya. Mula sa mga larawang ito, nauunawaan ni Debbie na si Cynthia ay may magandang relasyon kay Jessup Clifton, mula pagkabata. Walang nagawa si Debbie kundi maluha. Pinunasan niya ito at tumingin kay Jessup. Kung malapit ka sa aking mama, bakit siya namatay? Kasalanan mo ito. Ang ibang mga bagay ay wala sa kontrol, sagot ni Jessup. Inaamin ko ang aking pagkakamali, pero maniwala ka na sobrang mahal ko ang iyong mama. Hindi ko inaasahan ang mga terribleng bagay na nangyari. Tumingin ito kay Debbie na may pagsusumamo na mata. Debbie, pwede mo ba akong tawaging lolo? Ang boses nito ay nanginginig habang nagsasalita. Hindi alam ni Debbie kung ano ang mararamdaman. Wala siyang idea kung bakit nagawa ni Jessup ang mga bagay na iyon. Pero nagsimula na siyang maniwala na mahal nito si Cynthia. Ang mga larawan ay ang ebidensya na kanyang kailangan. Sige, wika nito, lolo. Si Jessup ay hindi napigil ang lumuha. Yumuko ito at sinubok ang panasan. Patawarin mo ako, wika nito. Hinihintay kita na tawagan ako sa loob ng 20 taon. At sa wakas ang hiling ko ay natupad na. Bigla itong may naaalala. Kumain ka, alam ko nagduse ka ng mahabang panahon sa labas. Pero ikaw ay Clifton, at malamang ikaw ay gutom na. Hindi ko alam kung ano ang gusto mong kainin. Kaya sinabi ko sa chefs na ihanda ang mga paboritong pagkain ni Cynthia. Subukan natin kung magugustuhan mo. Si Debbie ay kumuha sa pinakamalapit at inilagay sa kanyang plato. Nang nasa bibig na niya ito, ang flavor ay napuspad siya. Ito ay talagang masarap. Nalaman niya na ang kanyang mama ay may panlasa. Lolo, pagpapatuloy nito. Kailangan niyang malaman kung bakit namatay ang kanyang mama. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari sa aking mama. Ano ang nangyari sa pagitan niyo? Napatigil si Jessup, at ang mata ay tumingin kay Debbie. Ito ang unang pagkakataon na napansin ng matanda si Alex. At si Alex ay mabilis na umupo ng tuwid at ipinakilala ang kanyang sarili. Hello Mr. Clifton. Ang pangalan ko ay Alex. Hindi mo kailangan maging masyado magalang, anak. Kilala ko ng lubos ang iyong pamilya. Ang iyong lolo na si Lincoln ay isang mabuting tao, at narinig ko na rin ang tungkol sa iyo. Nalaman ko na tinalo mo si Cliff Munson at Paul Novak. Napakabata mo pa. May maliwanag kang kinabukasan sa hinaharap. Si Jessup ay mas maraming alam kaysa sa kanya. Simula nang malaman ito kay Rufus kung ano ang nangyari sa kasal. Alam na rin niya na si Alex ay itinakwil na ng pamilya. Ang pamilya ko ay itinakwil na ako, wika ni Alex. Ang kinabukasan ko ay wala nang kinalaman sa kanilang lahat. Hindi ako makapaniwala kay Lincoln Ambrose na magtatapon ng isang maaasahang talento sa kanyang pamilya. Si Jessup ay tumutol na may kunwaring dahilan sa pagkabigla. Kung ganoon, ano ang plano mo sa hinaharap? Si Alex ay nag-isip sandali. Mr. Clifton, gusto ko maging tapat sa iyo. Hindi ko alam. Ako at si Debbie ay magpapakasal na dapat kahapon. Pero sinabi ni Rufus na kung magpapakasal ang isang Clifton, ay kailangan may pahintulot. Kaya ako nandito. Kailangan mong malaman na ako at si Debbie ay ikinukonsider na kami ay mag-asawa na. Pero gusto namin ang iyong basbas. Si Jessup ay tumingin sa kanilang dalawa na may pag-aalinlangan. Habang si Rufus ay kinakabahan sa kanyang papa. Lolo, gusto ko talaga si Alex. Pakiusap ibigay mo sa amin ang basbas, wika ni Debbie. Debbie, sa wakas ay nakabalik ka na sa amin. At ako ay lubos na masaya, sagot ni Jessup.
Nakikita ko sa binatang ito na nag-aalala siya sa iyo. Pero hindi ko pwedeng husgahan ang kanyang pagkatao sa maikling panahon. Paano kung magbago ang isip niya? At pagkatapos ikaw ay masaktan? Si Alex at Debbie ay nagtinginan sa isa't isa. Naiintindihan nila kung bakit si Jessup nag-aalangan. Sa palagay ko mas makabubuti, kung makikilala muna kita ng mabuti, pagpapatuloy ni Jessup. Maglaan tayo ng 3 taon. Kung nararapat ba siya na maging son-in-law? Masaya ako na tanggapin ang inyong kasal. Bagaman narinig ni Alex at Debbie na ito ay tama. Ang 3 taon ay hindi makatwiran at masyadong matagal na panahon. Nakikita ni Jessup ang pag-aalala sa kanilang mga mukha. Tayo ay maingat na pamilya, at mayroon tayong sariling paraan sa mga bagay-bagay. Isa pa, ikaw ay napakabata pa. Dagdag ni Rufus. Kailangan mo munang tapusin ang pag-aaral sa university, bago magpakasal. Si Alex at Debbie ay ngumiti sa isa't isa. Ang komento ni Rufus ay ginawang mas katanggap-tanggap ang hiling. Sige, sumasang-ayon kami, wika ni Alex at Debbie. Isa kang matalinong binata, wika ni Jessup na nakangiti. Umaasa ako sa hinaharap na magiging son-in-law kita. Lolo, hindi mo pa sinasagot ang aking tanong, pagpapaalala ni Debbie. Kailangan kong malaman kung bakit itinulak mo ang aking mama sa sukdulan. Ang mata ni Jessup ay nagdilim. Nang tumangala ito, sinabi, hindi ko pa maaaring sabihin sa iyo. Umaasa ako na maiintindihan mo ito. Hindi, pagtutol ni Debbie. Sabihin mo sa akin. Kahit ano pa ito ay tatanggapin ko. Ikinulong ni Debbie ang kamay sa ilalim ng lamesa. Debbie, wika ni Rufus. Hindi mo naiintindihan. Ang gusto lang ng iyong lolo ay protektahan ka. Kailangan mong ihinto ang pagtatanong tungkol dito. O magiging mapanganib ito. Hindi lang sa iyo, kundi sa buong pamilya. Ang mga salita ni Rufus ay nakapagpabigla kay Alex at Debbie. Ang kanilang pagkamausisa ay nahaluan ng takot. Ang isipan ni Debbie ay puno ng tanong tungkol sa mga taong pamilya na niya ngayon. Hindi na ito nagtanong. Maraming salamat sa pag-unawa, malumanay na wika ni Jessup. May kailangan pa akong hilingin sa iyo. Mula ngayon, hindi mo dapat ilantad ang iyong totoong pagkakakilanlan. Kahit na sa ibang miyembro ng pamilya. Ika-264 na kabanata. Ang student transfer. Si Debbie ay tumingin kay Jessup ng may pagkalito. Siya ay tinanggap na makabalik sa pamilya. Tapos ngayon ay sinasabi nito na itago ang kanyang pagkakakilanlan. Nagsimula siyang magtaka kung ito ba ay isang klase ng biro. Kailangan maging ganito, wika ng kanyang lolo. Para sa kapakanan mo at ng ibang pamilya. Inabot nito at tinapik ang kanyang balikat. Ite-transfer kita sa Johns Hopkins University upang may pagpatuloy mo ang iyong pag-aaral. Mabubuhay ka katulad ng ibang mga estudyante, pero babantayan kita. Walang sino man ang makakapanakit sa iyo muli. Si Debbie ay nabigla. Bumaling ito kay Alex. Alex, umaasa ako sa iyo na manatiling kasama si Debbie at bantayan. Magbabayad ako ng $1.5 million isang taon, pagkasyahin mo ito. Siguraduhin mong hindi mo ibubunyag kahit kanino kung sino siya. Sumang-ayon si Alex. Kahit hindi siya bayaran ni Jessup ng isang pusing, mananatili siya kasama si Debbie. Mabuti, wika ni Jessup na may kontentong ngiti. Ngayon ay kumain na tayo. Debbie, pakiusap, kumuha ka pa. Inabot nito ang pinakamalapit na plato, at kumuha ng ilang karne. Habang kumakain, si Debbie sabik na tikman ang lahat ng putahe na nasa lamesa. At pagkatapos ay pakiramdam niya, siya ay napakaswerte na magkaroon ng isang pagkain kasama ang kanyang malapit ng kamag-anak. Pero nang matapos na sila, naramdaman niya na may isa pa siyang huling request na kailangan. Lolo, gusto kong bisitahin ang libingan ni Mama. Okay, sagot ni Jessup. Si Rufus ang magdadala sa iyo ngayon, pero kailangan mong mangako na hindi ka pupunta doon mag-isa, pagkatapos mong dumalaw. Bumaling si Jessup kay Rufus. Anak, mag-ingat kayo sa pagpunta doon. Magmasid ka sa paligid. Lahat sila ay tumayo, at si Jessup ay lumapit kay Alex. Alex, may mga kailangan akong sabihin sa iyo. Bago kayo magpakasal ni Debbie, hindi ka dapat makialam. Kung hindi, masasaktan mo si Debbie at ang pamilya. Umaasa ako na maalala mo ito. Huwag kang mag-alala, Mr. Clifton, sagot ni Alex. Alam ko ang patakaran.
Debbie, nasa iyo pa rin ang jade pendant ng iyong mama, tanong ni Jessup. Tumango si Debbie. Mabuti. Sa iyo ito, pero kailangan mong mag-ingat na huwag ipakita ito sa iba. Opo, Lolo. Mula sa tingin ni Jessup sa kanya. Alam niya kung gaano kaimportante ang jade pendant sa pamilya. Nang pabalik na sila sa kanilang sasakyan, sinundo ni Alex ang mga Moon Girls, at sinabi na maghanap ng hotel sa syudad. Pagkatapos sila ni Debbie ay naglakad pabalik sa front door, at dinala sila ni Rufus sa sementeryo. Nang makarating sila sa puntod ni Cynthia, ito ay magulo at natatabunan na. Nilinisan ni Debbie ang puntod sa abot ng kanyang makakaya. Nagsisi siya dahil hindi man lang siya nakabisita dito. Nagsimula siyang umiyak nang makatayo siya sa libingan ng kanyang mama. Si Rufus ay naaawa, pero binalaan niya ito na maging tahimik, at pigilan ang kanyang emosyon, hanggang siya na lang mag-isa. Kapag may sino man ang makakita, maghihinala ito. Nanatili sila sa sementeryo ng kalahating oras. At pagkatapos ay nagpunta sila Rufus sa hotel na kinuha ng Moon Girls para sa kanila. Sa biyahe, sinabi ni Rufus kay Debbie na kailangan na niyang dumiretso sa university sa susunod na araw. Ang lahat ay naasikaso na para sa kanya. Ito ay sikretong naayos palihim. Walang kahit sino sa Johns Hopkins University ang nakakaalam na may connection si Debbie sa Clifton family. Sa parte ni Alex, sinabi ni Rufus na mag-apply ito bilang security guard sa paaralan. Sa paliwanag ni Rufus, ito ay perpektong posisyon para sa kanya sa unit, at upang mabantayan si Debbie. Nang makarating sila sa hotel, diretsyong nagtungo sila sa kwarto. Si Debbie ay sobrang lungkot pagkatapos bumisita sa puntod ng kanyang mama. Diretso itong nagpahinga sa kanyang kama. Ayaw ni Alex abalahin ito, kaya hinayaan niya itong makapagpahinga, hanggang sa maghapunan sila sa hotel restaurant. Si Debbie ay hindi nagsalita kahit isa habang kumakain. Pero si Alex ay hindi nag-alala. Sa buong araw na kanyang naranasan, hindi nakapagtataka na wala itong kibo. Pagkatapos ng hapunan, sinabihan ni Alex si Celeste at si Lynn na tulungan si Debbie sa paghahanda ng kanyang matutulugan. Kalahating oras ang lumipas, pumatok ito sa kanyang pintuan. Si Luna at Callisto ay kasama na niya. Kamusta siya? Tanong sa dalawang Moon Maiden. Huwag kayong mag-alala, Mr. Alex, wika ni Celeste. Gumawa kami ng ipapaligo niya, at humiga na siya sa kanyang kama. Nang umalis kami, siya ay nakatulog na. Mabuti, si Alex ay nakahinga ng maluwang. Mr. Alex, malamang ikaw ay pagod na rin, pagpapatuloy ni Celeste. Nagkaroon ka ng matinding laban kahapon, at hindi ka namin natulungan ma-relax ang iyong muscle. Kailangan mong maligo ng maligamgam. Pagkatapos maligo, nahigit siya sa kama. Ang apat ay minasahe siya. Kumikit siya at nakaramdam ng sobrang komportable. Naalala niya kung gaano kakomportable ang mga kamay nito sa pagmamasahe, noong una. Naging parang bisyo na ito, para sa kanya. Sinabi niya sa mga babae. Si Debbie at ako ay mananatili sa Johns Hopkins University sa susunod na araw. Sa palagay ko, kailangan ninyong bumili ng bahay sa syudad, at pagkatapos ay kailangan ninyong subukan maghanap kung ano ang dapat ninyong gawin. Kapag may oras ako, pupunta ako para makita at bisitahin kayo. Hindi protesta ni Celeste. Kailangan naming pagsilbihan ka. Kahit saan ka pumunta, susunod kami. Napag-isipan na namin ang tungkol dito. Pupunta din kami sa university, at pagkatapos ay makikita ka namin araw-araw. Tumingin si Alex sa mga ito. Nang makita niya ang determinasyon sa mga mukha nito, alam niyang walang saysay makipagtalo sa mga ito. Hindi ganoon kasimple ang pumasok sa university. Paano niyo magagawa ito? Uubos kami ng maraming pera, upang bilihin ang aming paraan, wika ni Celeste na nakangiti. Mas magiging madali kung pakikisamahan namin ang mga tamang tao. Okay, wika ni Alex. Pero kailangan niyo itong gawin sa sarili niyo. Kung ako ang gagawa, magiging kahina-hinala ito. Bukas, pupunta ako sa paaralan at magtatrabaho bilang security guard. At tatawagan ko kayo, kapag nakapasok na ako, at pagkatapos kayo na ang bahala. Maraming salamat sa masahe, pwede na kayong bumalik at magpahinga. Tumayo ang mga Moon Girls, at kinumutan siya. Ang buo niyang katawan ay relax na. Ipinikit niya ang mga mata, at mabilis siyang nakatulog.
Nang sumunod na araw, si Alex at Debbie ay tumawag ng taxi, at nagtungo sa university. Nang makarating sila, ang mga mata ni Debbie ay puno ng pagkamausisa at excitement. Hindi siya sigurado kung ano ang inaasahan. Ang campus ay puno ng gawain. At ang kapaligiran ay nagbigay sa kanya ng buong lakas. Excited ka ba? Tanong ni Alex na nakangiti. Nakahinga ito ng maluwang nang makita na ang lungkot nito ay napawi na. Sa totoo lang kinakabahan ako, sagot ni Debbie. Sa mga grado ko, walang paraan upang makapasok ako sa aking sarili. Dahil lang ito sa aking lolo, na. Mabilis na inilagay ni Alex ang kamay nito sa bibig ni Debbie, upang huminto na sa pagsasalita. Tumingin siya sa paligid kung may nanonood sa kanila, pero walang nakapansin sa kanila. Tumingin ito kay Debbie at sinabi sa mahinang boses. Tandaan mo ang kanyang sinabi. Walang dapat makaalam ng relasyon mo sa iyong pamilya. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Maraming beses itong inisip ni Alex. Kung ang lolo ni Debbie ay matatag na itago ang kanyang pagkakakilanlan. Baka may maganda itong dahilan. Sige, tango ni Debbie. Pinisil ni Alex ang pisngi nito, at napansin na inilagay ang wedding ring nito sa hintuturo. Ngumiti siya dito. Itinaas ni Alex ang kanyang kamay, at ipinakita ang kanyang singsing, na nasa palasingsingan pa rin. Nagpunta sila sa student administrator. Sinabi ni Rufus kay Debbie na kailangan lang niyang i-report ang kanyang pangalan sa staff. Ang lahat ay naasikaso na. Nang ibinigay ni Debbie ang pangalan sa administrator, sinuri nito ang kanyang computer at nakita ang impormasyon ni Debbie. Nang makita ito, bumaling ito kay Debbie na may pagkabiglang ekspresyon sa mukha. Nirekomenda ka pala ni Professor Chalmers sa Richmond. At nanalo ka ng first prize sa singing competition na inorganized ng Washington DC Municipal Government. Nakakamangha. Si Debbie at Alex ay hindi alam ang tungkol sa kanyang pinagsasabi. Sa abot ng kanilang alam, walang Professor Chalmers sa Richmond University. At si Debbie ay hindi nanalo ng first prize sa singing competition. Si Rufus ay nagawang itago ang tunay na pagkakakilanlan ni Debbie. Ang administrator ay sinabi kay Debbie na sagutan ang ilang form, at pagkatapos ay iniabot nito ang ilang libro. Tapos na ang lahat. Pero na-transfer ka dito ng med-semester, kaya walang oras na dapat aksayahin. Manatili ka sa schedule, at magiging maayos ka. Kuhain mo itong mga gamit at pumunta ka na sa music building. Hanapin mo si Jordan Greenfield, siya ang iyong music teacher, at mag-aasikaso sa iyo. Ang administrator ay nagbigay pa ng ilang mga papel at pagkatapos ay bumalik na sa kanyang gawain. Sinamahan ni Alex si Debbie palabas, ako na lang pupunta mag-isa, wika ni Debbie. Napansin ko ang security building kanina, bumalik ka lang sa pinanggalingan natin. Kailangan mo nang pumunta at mag-apply. Sumang-ayon si Alex sa suggestion nito. Nang mawala na si Debbie patungo sa kanyang music teacher. Naglakad si Alex pabalik sa corridor ng administrative building. Ilang minuto lang, nakarating siya sa tapat ng security department. Inayos niya ang kanyang damit bago kumatok sa pintuan. Sinabi ni Rufus sa kanya na may bakanting security staff. Kung may ibang dahilan at hindi siya natanggap, dediretsuhin na ni Rufus ito para sa kanya. Nang bumukas ang pinto, nakita ni Alex ang isang mga nasa 30 years old na lalaki. Ano ang kailangan mo? Tanong nito. Narito ako upang mag-apply ng trabaho bilang security guard, nakangiting wika ni Alex. Ang lalaki ay mabilis na tumigil sa pagtingin at masiglang nakangiti na binuksan ng tuluyan ang pintuan. Tuloy ka, wika nito. Ang kwarto sa loob ay masyadong mahaba at nakahiwalay sa dulo at sa ibang section sa pamamagitan ng salamin na pintuan. Sa area sa loob ng pintuan, 6 o 7 lalaki ang hindi naka-uniform ang nakaupo at nakatingin sa kanilang mga cellphone. Lahat sila ay mukhang nasa 40 years old pataas. May mga hindi namansin at tumingin ng may paghamak kay Alex. Sumama ka sa akin, wika ng lalaki. Itinuro nito ang pintuan sa dulo ng kwarto. Si Alex ay ngumiti at naglakad katabi nito. Pumasok sila sa inner section kung saan ang buong dingding ay puno ng monitor. Mukhang isa si Alex sa mga taong nakakakita sa bawat sulok ng paaralan. Ilang lalaki ang nanonood sa monitor. Mga nasa 40 na ang mga edad nito. Nang si Alex ay tuluyan ng makalapit sa mga ito.
Nalaman niya na hindi ito mga nakatingin sa monitor. Ang katotohanan, lahat ito ay natutulog, ang isa ay naghihilik pa. Ito ang boss office wika ng lalaki, habang dinala siya sa pintuan sa likod na may nakasulat na Security Chief Office. Maraming salamat, wika ni Alex sa lalaki. Kumatok siya sa pintuan, at isang boses ang sumagot, pasok. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.